Mapagpapalang umaga sa lahat sa unang linggo ng Enero at ang mabuting balita ng Diyos sa umagang ito ay pakinggan natin at ito ay andito na kaloob sa libro na ito ng pagkain espiritual. Ito ang sinasabi sa mga salita ng Diyos ay ang sinasabing komportableng tirahan. May isang uri ng ibon na mahilig magukay sa tabing ilog upang gumawa ng kanilang pugad. Kilala ang ibong ito sa kanyang tawag na San Martin dahil sa patuloy na pag-unlad sa Southeast England. Kakaunti lang ang lugar kung saan maaaring magpugad ang mga San Martin. Kaya naman gumawa ng isang mga grupong pangangalaga sa kalikasan ng isang lugar kung saan maaaring magpugad at manirahan ang mga nasabing San Martin o ang klase ng ibon na ito. Ang inihandang tirahan para sa mga ibon ay isang magandang larawan kung papaano pinalakas ni Jesus ang loob ng mga alagad niya. Ipinaalam naman ni Jesus sa kanyang mga alagad na aalis na siya at pansamantalang hindi sila makakasama sa kanyang pupuntahan. Ito ay nasa Juan 13 verse 36. Kaya naman malungkot ang mga alagad sa tagpong iyon. Para palakasin ang loob nila, sinabi at ipinangako ni Jesus na ipinahahanda niya ang mga alagad ng kanilang tirahan sa langit. Sa chapter 14, verse 2, hinikayat din ni Jesus tayong mga nagtitiwala sa Kanya na tingnan natin ang mga pangakong ito at ang Kanyang pinagawang paghahanda para sa atin. Alalahanin din naman natin kung hindi inialay ni Jesus ang Kanyang buhay sa krus, walang sino man ang magkakapasok sa maraming silid na inahanda ni Jesus sa langit. Habang inihanda ni Jesus ang isang lugar sa langit, tiniyak naman niya sa ating mga na muli siyang babalik para sundiin ang mga nagtitiwala sa Kanya at walang hanggang makakasama ng Diyos sa tirahang inihanda niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kailan mo mararamdaman na parang wala ka ng lugar dito sa mundo? Ano ang iyong inaasam na makita o malaman tungkol sa langit? Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong inihandog na tirahan sa langit para sa lahat na nagtitiwala sa inyo. Pagkabasa ng mga salita, humihingi po ng pasensya sapagkat talagang sa aking kalagayan ngayon ay napakalabo na ng aking mata. At ang pagbabasa ay isa sa mga struggle ko na sapagkat sa aking komplikasyon ng aking eye retinopathy. Balit sa kalooban ng Diyos at ang pagbabasa hanggang sa ngayon ay nagagawa ko pa. At ang mensahe ng Diyos sa atin ay nandoon ang paghahanda ng Diyos ng komportableng tirahan sa atin. Sa atin ngayon, sa ating mga physical na kalagayan, kung ano man ang ating kalagayan sa ating tahanan ngayon, pagpasalamatan sapagkat ito yung bagay na
nagbibigay sa atin araw-araw ng komportableng kalagayan. Komportableng tayo ay nakakapamahinga, komportableng tayo ay nakakakain maghapon, komportableng tayo ay nakakatulog sa buong magdamag, at sa kalagayan natin bilang tao ay nandun na binigyan tayo ng komportableng tahanan. Subalit dito sa nabanggit na salita ng Diyos, ang komportableng tirahan na inihanda ng ating Panginoong Hesus ay ang ating tahanan, magiging silid tahanan pagdating sa kanyang kaharian. At yun ay pangako ng Diyos. Pangako ni Jesus sa atin na ang ating tirahan o silid pagdating ng tayo ay magkakasama na at tayo nasa kanyang kaharian, meron tayong komportableng tirahan. Lahat ng bagay ay hindi na magiging mahirap sapagkat lahat ng bagay provided na ng Diyos doon sa panahon na tayo ay nasa kanya ng kaharian. At yun yung komportableng kalagayan ng ating puso. Diba, nag-aalala tayo marahil pagdating ng panahon, ano ang ating magiging kalagayan. At tayo ay dapat magpasalamat sa panahon na ito na sa ating physical na kalagayan, meron tayong komportableng tirahan. Marahil merong mga tao na hindi komportable, walang tahanan, lalo na yung mga nasunugan, lalo na yung dinaanan ng bagyo, wala silang komportableng tahanan. Ngunit tayo na meron sa ngayon, dapat pagpasalamat natin yung mga bagay na tayo ay may komportableng tahanan. Meron tayong maayos na napapahingahan. Yun ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Higit sa lahat, yung tahanan na inihahanda ng Diyos para sa atin doon sa kanyang kaharian ay nakasulat sa kanyang pangako at ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo kung papaanong ipinagkaloob niya yung kanyang sariling buhay sa atin upang matubos yung ating mga kasalanan. Pinagkaloob niya ang bagay na yun sapagkat yun ang tanging daan upang magkaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap sa kaharian ng langit. At dapat nating pagpasalamat ang bagay na ito. Panalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama sa langit, sa oras na ito, Lord, ng pagbibigay ng iyong mga salita. Nawa, O Lord, kahit sa payak na kalagayan ng pagsasalita, O Lord God, ay magkaroon ng rema, O Lord God, sa mga makakarinig, O Lord, ng iyong mga salita, na ang komportableng tahanan ay nakamit na namin dito pa man sa lupa. At ikaw, O Diyos, sa iyong pagka-Diyos, ay inihahanda mo ang aming komportableng tahanan pagdating ng araw na nasa iyo ng kaharian. At salamat, Panginoon sa Kristo, sapagkat lahat ng bagay ay ipinagkaloob mo sa amin. So, higit sa lahat, ang pagbibigay mo sa amin ng iyong buhay upang maligtas kami sa aming mga kasalanan. At sa aming buhay na ito, kami ay lubusan nagpapasalamat sapagkat ang komportableng kalagayan sa lupa at sa langit ay patuloy mong ipinagkakaloob. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan magpakailanman. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen, Amen, at Amen.